Open. Noong pinalitan ng mga Hapones ang mga Amerikano bilang mga pananakop noong ikalawang digmaang pandaigdig, hindi lamang ang balangkas ng kapangyarihan ang nagbago, kundi pati na rin ang mga usapan tungkol sa kultura ng Pilipinas. Nagulat ang mga Hapones dahil sa malakas na pagtataguyod ng mga Pilipino For the sa mga islands ideyang of Amerikano However, sa lawak the ng Japanese were not impluwensyang content inuwi with ng mga ito geopolitical control. sa ating They also mga implemented a kaugalian, brutal system of wika at sexual paraan ng slavery, pamumuhay. taking more than 1,000 Filipino. Ngunit, hindi tulad ng inaasahan ng ilan, ang mga Hapones ay nagtuguyod ng Asia for Asians na patakaran. Isang atyenda na naglalayong ibalik at palakasin ang mga sariling yaman ng kultura ng mga bansa sa Asia. Sa mga kasong iniimbestigahan ng SOCO, hindi basta-basta tinitingnan ang mga bagay nasa ibabaw. Kailangan suriin ang bawat detalye mula sa pinakamalaking ebidensya hanggang sa pinakamaliit na bakas. Ngayon, ating titingnan ang kwentong nakasulat sa pahinang ito, isang paglalarawan ng dalawang kultura na naging magkasama. Ang Pilipinas at Hapon ay may matagal ng ugnayan na hindi lamang sa larangan ng kalakalan at politika, kundi pati na rin sa kultura. Sa paglipas ng mga taon, maraming aspeto ng kultura ng Hapon ang unti-unting naaangkop at minamahal ng mga Pilipino sa buong bansa. Mula sa tiyaan na ating iniinom, ang estilo ng pananamit ay hindi rin nakaligtas sa impluwensya ng Hapon. Ang kaway na estilo na nangangahulugan ng cute o mabait na itsura ay sikat na sa mga kabataan sa Pilipinas. Hoy girls, alam niyo ba, meron akong pinapanood ngayon. Yung manga romance Chandra. Saan mo pinapanood yan? Tsaka anong title niya? The Runaway. Tignan niyo guys, sobrang ganda nito. Jai, lumabas ka na dyan. Kanina ka pa nandyan sa loob. Oras na para kumain. Mula nang natutunan ng webtoon na yan, hindi na siya lumalabas ng kanyang kwarto, hindi na siya kumakain sa tamang oras, at hindi na nakikipaglaro sa kanyang mga kapatid. Pero may impact din ang pagbabasa niya ng webtoon kasi marunong na siyang mag-drawing, marunong na siyang magbasa, at marunong siyang magsalita ng Japanese language. Noong una, ang tsaa ay kilala lamang bilang isang tradisyonal na inumin ng Hapon. Ngunit ngayon ay bahagi na ito ng pang-araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino. Nakakatulong sa katawan ko simula nung every morning akong naga-take or naga-inom ng tsaa is nagiging malakas yung immune function ko, and yung blood pressure ko is nagiging normal na siya, and hindi katulad
sa ibang tsaa niya is hindi mo alam kung anong benefit sa iyong katawan na iyong makukuha. Ang mga impluwensyang ito ng kulturang Hapones ay patunay na malalim na ugnayan sa Pilipinas at Hapon. Hindi natin binago ang sarili nating kultura. Sa halip, pinagsasama natin ito sa mga bagong ideya at tradisyon para lumikha ng sarili nating paraan ng pamumuhay. Sa mga darating na taon, ang estilo ng pananamit hindi rin magiging mas malalim pa ang pagkakaisa ng dalawang kultura na ito. Tulad ng mga ebidensyang inilalagay ng Soko para mabuo ang isang kwento, ang lahat ng detalye sa pahinang ito ay nagsasabi ng isang kwento ng pagkakaisa. Ang kultura ng Hapon at Pilipinas ay hindi nagkakasalungat. Sa halip, nagtutulungan silang lumikha ng isang mas makulay, mas mayaman na karanasan para sa lahat.